Guys, pa-comment naman, no. So, kailangan ko lang ng emotional support. Ayan. So, nung March 25 kasi nakabangga yung aking driver. So, traffic yon. Tapos, biglang nag-full stop yung aking driver. So, nabangga niya yung sinusundan niyang sasakyan. Tapos, yan, di galit na galit yung may-ari. Siyempre, ano pa ba namang aasahan mo? Magagalit talaga. So, dinala sa police station yung aking tao. Tapos, nung time na yon, nakiusap ako dun sa na wag nang magalit. Kasi ang sabi ko, ipapasok ko na lang siya sa insurance ko. Kaso, ang nangyari dun sa insurance ko, guys, ay dinis-approve ng FPG. Yan, kasi nga, ang pinipilit nila ay naka-private use daw yung aking L3. Naka-apply daw sa kanila ng private use. Tapos, yun. Kaso, nung nag-explain naman ako sa kanila at nagpagawa ko ng affidavit ko na nung araw na nabangga or nung araw na nakabangga yung aking L3 ay hindi siya ginagamit sa delivery or sa lipat bahay. Kasi, nung time na yon ay umaga pa lang ay naghahanap na kami ng shop na may pang-scan kasi may lumalabas dun sa kanyang dashboard na engine check. So, nag-advise, tumawag muna ako noon sa Mitsubishi Santa Rosa. Tinatanong ko kung available yung pang-scan sa kanila. Kaso, ang sabi nila ay hindi daw available. Tapos, itinuro nila ako sa branch nila sa Carmona. Basta dun sa iba pang branch nila sa Cavite. So, nung time na yon, papunta yung aking tao dun sa parang malaking store ng Mitsubishi sa Kawit Cavite yata yun. Not sure. Tapos, yun, nung time naman na yun, ay nakabangga siya. So, pero kahit ganun yung nasa affidavit ko, hindi pa rin inaccept ni FPG Insurance yung aking claim. So, sa madaling salita, mas nagalit yung may-ari nung sasakyan. Tapos, pinipilit kami na hingian ng 100K. So, syempre, malaking halaga yung 100K, diba? Tapos, kumbaga, nung time pa na yon ay wala namang talagang pera si Lester. Tapos, ngayon, galit na galit siya. Ang sabi niya sa akin, nag-message siya sa akin, ididemanda daw niya si Lester at saka ako at ipapakulong daw kami. Tapos, ang sabi niya pa ay, yun daw permit ng aking L3 ay ipapahold niya sa LTFRB. So, yun, kumbaga, marami siyang pananakot na sinasabi sa amin. Hindi naman namin na tinatakbuhan namin siya or hindi naman siya tinatakbuhan ng tao ko. Kumbaga, nakikipag-ayos pa nga yung tao ko sa kanya. Kaso, ayaw lang talaga nilang pumayag na sa labas ipagawa yung sasakyan nila. Gusto talaga nila dun sa kung saan yung kasa nila. Eh, hindi nga kaya ng budget ng tao, 'di ba? Kasi hindi naman biro yung 100K. So, guys, pa-comment naman, no? Please.